Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Trillanes nagmungkahi ng Unity Party kasama ang Marcos Jr. admin at Dilawan para labanan ang mga Duterte sa 2028. Naniniwala si Antonio Trillanes na dapat magsanib puwersa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang oposisyon, dilawan ang ibig sabihin nito. At ang tinatawag na middle forces. Sinong middle forces? I think itong mga Makabayan Black. Yan ba ang middle forces? Upang mapigilan ang muling pagbalik sa kapangyarihan ang mga Duterte sa 2028. Sa isang panayam, diretsang sinabi ni Trillanes na ang pagkakaisa ng mga grupong hindi kaalyado ng Duterte Camp ang nakikita niyang pinakamabisang estratehiya bago ang susunod na presidential election. Sabi niya, that's the most prudent thing to do. Na magsanib puwersa ang Marcos administration at ang mga middle forces na tinatawag. That way, talaga makakonsolidate yung lahat ng mga anti-Duterte forces para siguraduhin hindi na makakabalik sa pwesto ang mga Duterte. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagpuposisyon ng iba't ibang kampo para sa 2028 elections kung saan nananatiling pinakamalakas na political force sa bansa ay ang pamilyang Duterte. Nilinaw din ni Trillanes na wala siyang planong tumakbo sa nalalapit na eleksyon. Ngunit sinabi niyang patuloy siyang tutulong sa mga kandidato sa tingin niya ay karapat-dapat. Sabi niya, I don't intend to run in this coming election, pero tutulong ako doon sa karapat-dapat na kandidato sa 2028. Sa ngayon, ang sinusuporta namin ay si Senator Risa Hontiveros. Sa ngayon, wala pang umanong reaksyon ang Malacanang kaugnay sa apila ni Trillanes. So, agree ako dito sa idea ni Trillanes na kung kaya nilang maglagay ng iisang kandidato para lumaban kay VP Sara sa 2028, mas malaki ang chances nilang manalo. So, ano yung nakikita kong kakandidato sa 2028? Kung Makabayan Black ang tinatawag niyang middle forces, hindi yan makikipag-isa sa Marcos Jr. administration. Yung Makabayan Black, maglagay sila ng sarili nilang kandidatong presidente. Kagaya nung 2022, si Mr. Leody de Guzman, at nakakuha rin siya ng halos 1,000,000 boto. Pang-anim ata siya. Number 1, Marcos, Leni, Pacquiao, Moreno. Pang-5 si Lacson, pang-6 si Leody de Guzman. Halos 1,000,000 boto rin ang nakuha ng Makakaliwa. Kaya, meron at merong kandidato ang Makabayan Black. Okay? So, dito, Marcos and Dilawan. Kaya ba nilang mag-put up ng iisang kandidato? I don't know. It remains to be seen. Sa tingin ko, malabo. Kasi sabi ni Congressman Erese, hindi pwede. Hindi pwedeng magsanib puwersa ang Marcos at ang Dilawan. Nung sabi niya,
Babangon daw sa minatay ang mga leaders ng Liberal Party kapag makipagsanib puwersa sila sa Marcos. And I agree. I believe the Aquinos, hindi yan makikipagsanib puwersa. Ito man lang sina Trillanes, Contiveros, pwede siguro Dilima, mangilan-ilan gusto makipagsanib. Kaya lang sabi ni Congressman Erese, isang diehard liberal, ang Marcos Jr. ang pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Kung makipagsanib kami sa kanila, parang kasama na kami sa korupsyon. Correct. At kung sakaling nanalo kami, ibig sabihin sa 2028, baliwalain na lang yung pananagutan ng Marcos Jr. administration ngayon kasi nga nagtulungan sila. Kaya hindi pwede. Kaya malabo. But kung sakali man, kung magsanib puwersa sila, dapat makonvince nila si dating VP, now Mayor Lini, na tumakbo. Kasi siya lang ang may pinakamalakas na tsansa na didikit kay VP Sara o pwedeng talunin si VP Sara. Pag hindi nila makonvince si Madam Leni, wala na rin. Kahit magsanib puwersa pa ang Marcos at ang Dilawan na ang kandidato lang nila ay si Risa Ontiveros, wala na. Walang kapag-asa si Risa Ontiveros na manalo. I tell you. So, good luck, Senator Trillanes. Ito. Malala ko itong si Ronald Llamas. Sabi niya, pag nagsanib puwersa daw, Leni at PBBM, ang kandidatong presidente is si Madam Leni, ang vice president niya is si BBBM. Tapos na daw ang eleksyon, panalo na sila. I don't know paano naging political analyst itong Llamas na ito. Do you think Madam Leni will team up with PBBM? No way. Mabait lang si Madam Leni. Very diplomatic ang approach niya. Kailang never. Sa tingin ko, may prinsipyong tao si Madam Leni. Hindi siya makipagsanib kay PBBM. Kaya, to me, itong koalisyon, unity na sinasabi ni Trillanes is suntok sa buwan. Kaya, BP Sara pa rin. Walang makakatalo na kandidato kay BP Sara. Iyan ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ni ang tabangan na mo gero natok karon, so muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumangkot ita. Ay, abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Ug unta magpadayon ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh.
Lagi. So unsa ra ang trabaho ni kuya? Kuan ra, kanang extra ra. Ah, Kung walay mo hire, wala. so kuan lang gyud ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gyud ika-afford nga ipkapalit sa yero. Mm. So salamat kaayo. Salamat po.